So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys meron tayong pag-uusapan and still common issues pa rin sa mga matagal na content creator dito sa YouTube. So guys, sa mga baguhan, for sure madami din kayong matututunan dito kasi dito pag-uusapan natin yung 10 dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa din kayo nagkakaroon ng viewers or sobrang bagal ng pagangat ng subscribers nyo dito sa YouTube. So disclaimer guys, yung i-share natin sa ating vlog for today based po sa experience ng ating mga kaibigan, yung mga content creators na nagme-message sa atin, yung mga humihingi ng personal advice kung paano ba nila pwede i-work out yung kanilang mga YouTube channels. So for sure guys, madami kayong matututunan sa vlog natin ngayon. So yung unang dahilan is dahil bago pa lang yung YouTube channels nyo. So normal lang po or common lang po sa mga bagong YouTubers na hindi pa kayo masyado kilala ng YouTube algorithm. So sa kadahilanan na rin na hindi pa kayo masyado nakakapag-upload ng madaming video, so that's why wala masyadong traction na nangyayari at ang tendency hindi masyado na i-recommend ng YouTube yung mga videos na ina-upload nyo. So dahil dito, sobrang bagal ng pagangat ng viewership nyo, or let's just say hindi kayo nagkakaroon ng mabilis na pagangat sa mga subscribers nyo. So yan naman guys, nawo-workout naman yan habang kayo po ay tumatagal dito sa YouTube. So yung pangalawang dahilan, so that's why hanggang ngayon mabagal ang usad ng views or subscribers nyo is meron kayong mahina na titles or thumbnails. Okay, so itong dalawang elemento na to guys, lagi natin itong na-mention sa mga vlogs natin kasi ito yung dalawang kombinasyon na dapat nyo talagang pagtuunan ng pansin. Yung editing ng thumbnail nyo, kung paano kayo makaka-attract ng mga bagong subscribers or viewers. So kung hindi kayo makakabuo ng curiosity sa mga utak ng mga bagong viewers nyo, hindi sila magkiklik sa kahit anong mga videos nyo. So kaya mapapansin nyo guys, dun sa mga thumbnails na ginagawa ko is sobrang iksi lang talaga ng description or ng mga words na nilalagay ko para kahit papano ma-curious kayo or ma-curious yung mga bagong magiging subscribers natin na about saan ba yung mga videos na ginagawa ko. At pagdating naman sa title guys, hanggat maaari, pilitin natin na maging searchable yung mga titles na ginagawa natin, lalo na kung bago pa lang kayo dito sa YouTube. Kasi guys, yung dalawa na yan, sobrang halagang kombinasyon niya na dapat pagtuunan nyo ng pansin. So yan naman guys, napapractice naman yan habang tumatagal kayo dito sa YouTube is mas gumagaling kayo sa pag-construct ng title at sa pag-edit ng thumbnails. Yung pangatlo is wala kayong malinaw na niche. So dito sa YouTube guys, sobrang halaga na dapat alam nyo or kilala nyo kung sino yung mga pwedeng maging target audience nyo. Okay, so nabanggit natin kahapon sa vlog natin, yung target audience ko is mga bagong YouTubers. Okay, yung mga gusto ma-monetize dito sa YouTube, yung mga naghahanap ng tips, paano ba sila pwede mag-grow dito sa YouTube. So yun yung mga target audience natin. So dapat ngayon pa lang iniisip nyo na sino kaya yung mga pwede kong maging target audience based sa skill level ko, sa kaya kong gawin, sa plano kong i-content dito sa YouTube channel ko. Para kahit papano, yung direction nyo sa dito sa content creation is diretso lang kayo. So hindi kayo paliko-liko. Okay, kasi ganito yung madalas na nangyayari sa mga gumagawa ng mga bagong content dito sa YouTube na iba-iba yung ginagawa nila. Which is wala namang masama guys sa tinatawag na trial and error, pero kung ilang taon na kayo at ganun pa rin yung ginagawa nyo, still wala pa ring direction yung channel nyo, mahihirapan po talaga kayo magkaroon ng community ng viewers and subscribers dito sa YouTube. So dapat guys, umpisa pa lang, decided na kayo doon sa niche na balak nyong gawin sa channel nyo. So yung pang-apat guys is hindi masyado optimize yung mga videos nyo, or let's just say wala kayo masyadong alam pa sa tinatawag natin na SEO. So yung SEO guys stands for Search Engine Optimization. Alam ko guys, sa mga bago, hindi pa nila masyado magegets ito. Pero nakakatulong po ito para mas mahanap ng mga viewers natin yung mga videos or shorts na ina-upload natin dito sa YouTube. So guys, kung hindi tama yung mga tagging, so yes, yung number 1, yung tagging na nilalagay natin sa mga videos, sobrang baba ng chance na may recommend siya ng YouTube. Guys, yung mga keywords, sobrang halaga din po niya na maglagay kayo sa inyong mga video description para mas maging searchable kayo. At yung proper construction ng inyong mga title guys, na dapat tugma siya dun sa laman ng videos nyo, guys, sobrang halaga po niyan. So dapat guys, yung tatlo na yon is magkakatugma po yan para kahit papano mas malaki yung chance na mas may recommend or mas makita ng mga viewers nyo yung videos nyo. Pero dun sa mga nagtatanong na DJ, required ba talaga?
na maglagay po kami ng tagging or ng keywords sa ating mga videos. So guys, hindi naman siya required. So parang dagdag high chance lang siya na mas makita or mas makilala kayo ng mga magiging bagong subscribers or viewers ng channel nyo. So yung panglima is sobrang hina po nung simula nung video natin or nung intro ng mga videos na ginagawa natin. Alam nyo ba guys na yung first 5 to 10 seconds nung video natin is sobrang crucial po niyan kasi ito yung parang magiging deciding factor kung ire-recommend ba ni YouTube yung videos natin or hindi. The more na mas mataas yung audience retention or yung tagal ng panonood ng mga audience natin sa videos natin is mas itinutulak ng YouTube yung algorithm ng video na yon. So dapat doon pa lang sa simula ng video, energetic na kayo, bumuo na kayo ng curiosity na dapat mas mapag-stay nyo yung viewers nyo doon sa video na yon para kahit papano is may chance na magkaroon kayo ng bagong viewers and bagong subscribers. So dapat guys, malakas yung dating nung intro natin. So yung pang-anim guys is hindi consistent yung video uploads. Okay, so guys, ito yung pinakamahirap na part sa pagiging YouTuber. Kasi guys, sa simula alam ko ganado pa kayo. Talagang nandun pa yung energy, parang gusto nyong mag-upload ng mga videos nyo like everyday na. Or let's just say twice a day, di ba? 2 beses sa isang araw. Pero dumadating sa point na parang pagka wala kayong nakikita na progress doon sa video nyo or especially doon sa YouTube Studio, parang walang nadadagdag na subscribers or viewership. So parang ang pakiramdam nyo, nanghihina kayo. Diba? So nanggaling na ako dyan guys, naranasan ko yan. But yung consistency guys, isa yun sa pinakamahalagang dapat taglayin nyo as a content creator. Kasi guys, yung consistency na yan, ayan ang magiging dahilan para mapansin nyo or para magkaroon kayo ng traction sa mga YouTube videos nyo. Kasi guys, habang tumatagal kayo sa YouTube, mas nag-i-improve lahat ng mga ideas nyo. So mas nag-i-improve kayo sa editing, lahat ng bagay nag-i-improve sa inyo. Pero kung hindi kayo consistent, so nanghihina kayo, parang tinatamad na kayo mag-aral ng editing, tinatamad na kayo mag-research, so lahat ng bagay parang kinakatamaran nyo na, lalo na sa content creation. So yung inconsistencies guys, talagang dapat iwasan natin yan. So dapat ngayong year maging consistent tayo para kahit papano is may magbago naman sa mga YouTube channels natin. So yung pang-pito, walang promotion na nagaganap dun sa mga videos or channels natin. Sa mga di nakakaalam guys, uso po sa social media ang tinatawag na cross-posting na kung saan pwede po tayo mag-share ng mga videos natin from YouTube, sa Facebook, sa TikTok, or kung saang platform meron tayo. So vice versa, diba? So, kung hindi tayo marunong gumawa ng promotion ng ating mga sariling videos is hindi tayo madidiscover ng mga followers natin sa mga nabanggit nating platform. So sobrang halaga po na dapat is marunong tayo mag-promote ng mga videos or channels natin sa ibang platform. Yung pang-8 guys, for sure madaming makaka-relate dito. No? So dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagkakaroon ng improvement yung viewership or yung subscribers nyo dito sa YouTube is hindi pa din po pulido yung quality ng inyong mga videos na ina-upload dito sa YouTube. Okay? So alam ko guys na consistency isa yan sa pinakamahalagang bagay na dapat taglayin ng every content creator sa social media. But guys, huwag niyong kakalimutan na dapat nag-i-improve tayo. Dapat napapansin din po natin yung kalidad ng mga ina-upload natin, mapa video, mapa audio. Okay, so pagka kayang mag-upgrade tayo pag may time. Di ba kung napapansin natin na hindi masyado maganda yung audio ng ating videos, why not na mag-upgrade ka sa mas magandang equipment? Ganon din sa ating camera na ginagamit. Okay, pero most likely naman guys, sa cellphone, okay naman yan. Pero dun sa may mga kaya na, is pwede kayo mag-upgrade sa mas magandang kalidad na camera. Okay? So guys, yung pang-8 guys, huwag nyong babaliwalain yan na dapat talaga pulido yung ating video quality para kahit papano is time to time nag-upgrade or nag-i-improve tayo as a content creator. So yung pang-9 guys is wala kayong sariling personality or walang value yung mga vlogs na ginagawa nyo dito sa YouTube. No? So kung kulang kayo sa aliw, inspirasyon or dun sa information na binabahagi nyo sa mga videos nyo is hindi kayo makikilala or hindi kayo tatatak dun sa mga magiging subscribers or viewers ng channel nyo. So guys, dito sa YouTube is wag nyong kakalimutan na originality pa rin ang pinakamahalaga para makabuo kayo ng sariling brand nyo. Kasi yung ibang content creator, dahil sobrang namomotivate sila sa ibang content creators, pati yung galaw, di ba ginagaya nila? So hindi nila na ipapakita kung sino talaga sila, kung ano yung tunay na sila. So dito sa YouTube guys, dapat talaga is mag-focus kayo sa sariling personality nyo. Ipakita nyo kung sino kayo. Kasi in the long run, kayo din po yung mahihirapan kung hindi kayo magpapakatotoo sa YouTube or dito sa social media.
Di ba? Kung paano kayo gumalaw sa tunay na buhay. So, yun dapat ang i-showcase nyo habang nasa harap kayo ng camera. So, magpakatotoo kayo. Okay? At keep inspiring other content creators na din. So, guys, yung pang-10, I think ito na po yung pinakahuli, no? So, maling expectation. Karamihan sa mga bagong content creators ay akala nila na mabilis na magkaroon ng subscribers sa YouTube or madali lang po magkaroon ng views dito without knowing na sa kahit saang platform, guys, walang overnight success na nagsimula ka ngayon, kinabukasan is okay ka na. So magkakaroon ka na ng subscribers or magkakaroon ka na ng viewership. So guys, hindi totoo yun. Okay? So guys, samahan nyo ng sipag, consistency, diskarte, pag-aaral para kahit papano is maabot nyo yung gusto nyo dito sa YouTube. So yun yung masasabi ko doon sa ating panghuli na dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakaroon ng madaming subscriber or let's just say viewership dito sa YouTube. So ayun lang naman guys, and kung sa tingin nyo marami po kayong natutunan sa vlog natin for today, especially sa mga bagong YouTubers na nagbabalak gumawa ng kanilang mga YouTube channel this year, don't forget to subscribe my channel DJMA for more videos like this. And guys, hindi ko rin kakalimutan syempre i-shoutout ang ating mga solid viewers na nag-aabang ng videos natin daily or weekly. Ayan, so mega love shoutout po sa inyo. At guys, no, matindi at malakas-lakas na shoutout sa ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so hello po sa inyo. So guys, bilang perks, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na pinopost natin sila sa ating community once a month po yan para mas makilala po sila ng ating mga viewers and subscribers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video dito at isang playlist na kung saan makakatulong sa inyo as a baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.